Sinabi ng US Navy 7th Fleet sa isang pahayag na ang naging akusasyon ng Chinese government tungkol sa pagpasok ng barko nito sa South China Sea nang walang pahintulot mula sa Beijing ay hindi umano totoo. Ang pinakabagong maritime law ng China ay sakop umano ang pinag-aagawang karagatan at isinasaad sa batas na ang sinumang foreign vessel ang nagtatangkang pumasok sa South China Sea ay dapat na magbigay muna ng abiso sa Beijing. Ayon sa US Navy, ang USS Benfold ay lumahok sa isang Freedom of Navigation operation ng 7th Fleet sa loob ng 12 nautical miles mula sa Mischief Reef. Sinabi rin ng US Navy nang inilabas na pahayag ng People's Republic of China tungkol sa ginawang misyon nito ay hindi totoo. Sinabi ng US Navy na ang ginawang aksyon ng USS Benfold ay naaayon sa internasyonal na batas at idinagdag ng serbisyo na magpapatuloy itong magsasagawa ng mga normal na operasyon sa internasyonal na karagatan. Sa ilalim ng internasyonal na batas na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea na ang mga features tulad ng Mischief Reef na nakalubog kapag high tide ay hindi ituturing na isang territorial sea. Sinabi ng US Navy na ang ginawang land reclamation, installation at mga itinayong istruktura ng China sa Mischief Reef ay hindi magbabago sa karakterisasyon ng nasabing feature sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang USS Benfold, isang Arleigh Burke-class destroyer, ay naglayag sa loob ng 12 nautical miles mula sa Mischief Reef, isang seksyon ng Spratly Islands. Noong taong 2017, iniulat na ang China ay nagtayo ng maraming military installation sa Spratly Islands kasama na ang Mischief Reef. Iginiit ng China na ang barko ng US Navy ay lumabag sa internasyonal na batas dahil naglayag ito malapit sa mga inaangking isla ng Beijing sa South China Sea, habang pinuna naman ng spokesperson ng Chinese Air Force ang ginawang hakbang ng Estados Unidos at sinabi nito na ang ginawang aksyon ay isang paglabag sa soberanya at seguridad ng kanilang bansa. Sinabi ni Air Force Colonel Chan Junli, ang spokesperson ng Southern Theater Command ng China, sa isang pahayag. Iligal na pumasok ang USS Benfold Guided Missile Destroyer sa karagatan na malapit sa Mischief Reef na Nansha Islands nang walang pahintulot mula sa Chinese government. Ang mga warships ng US Navy ay madalas na dumadaan sa pinag-aagawang mga isla na naging dahilan naman upang magalit ang China. Kasunod ito ng pagpapatupad ng China ng isang Maritime Traffic Safety Law na nagre-require sa lahat ng mga foreign vessels na papasok sa karagatan ng China na magdala ng permit at dapat rin umanong ipaalam sa Maritime Authority ng bansa ang kanilang entry. Samantala, binalaan ni Xi Jinping si Joe Biden na wawasakin ng China ang Estados Unidos kung makikialam umano ito sa hidwaan ng Taipei at Beijing. Kamakailan lamang noong mga nakaraang buwan, nakita na patuloy umanong pinapalakas ng mga communist leaders ng China ang pressure laban sa Taiwan. Sa katunayan, naitala ang maraming iligal na panghihimasok ng mga fighter jets ng People's Liberation Army sa loob ng airspace ng Taiwan noong nakaraang buwan. Nagsagawa rin ang PLA ng maraming naval at military drills sa loob at paligid ng Taiwan Strait. Ngunit hindi ito isinawalang bahala ng Estados Unidos at rumisponde ito sa mga agresibong military actions ng Beijing sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maraming naval patrols sa rehiyon, pati na ang pagpayag nito sa pagbenta ng mga armas sa Taiwan. Sa katunayan, ang pinakabagong military action na ginawa ng Estados Unidos ay ang pagdi-deploy ng USS Kidd Guided Missile Destroyer at US Coast Guard Cutter Monroe sa Taiwan Strait.
Ang bagong naval maneuver ng Estados Unidos ay nakakuha ng mga pagpuna mula sa editor-in-chief ng Global Times, isang Chinese tabloid na nasa ilalim ng pagkokontrol ng Communist Party. Kinutya ng editor ang paniniwala ng Taiwan na ililigtas sila ng Amerika kung magkakaroon ng hidwaan sa rehiyon upang mapanatili ang kanilang otonomiya. Sinabi rin ng editor na babaliwalain lamang umano ng China ang mga military actions ng Estados Unidos sa Taiwan Strait at sinabi nito na ang Washington ay walang kakayahang makipagdigmaan sa China. Idinagdag rin niya na sa Taiwan Strait at South China Sea, unti-unti umanong humihina ang momentum at kumpiyansa ng Estados Unidos na ipakita ang military might nito sa harap ng China. Samantala, inaangkin ng Beijing ang buong soberanya ng Taiwan at hindi rin umano ito magtutubili na gumamit ng puwersa upang maibalik ang isla sa pagkokontrol ng komunistang bansa. Sa isang talumpati upang markahan ang ika-100 anibersaryo ng Chinese Communist Party, ibinahagi ni President Xi Jinping ang kaniyang mga ambisyon at nangako ito na dudurugin ang anumang hakbang na nagsusulong sa kalayaan ng Taiwan.